Sa unang araw ng dry run para sa pag-uban ng mga light truck sa EDSA, ilang driver ang nalilito o kay wala pang alam sa pagpapatupad nito. May ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Yan, Rafi, dahil today lang naman sinimulan yung kanilang dry run, at ito ay tinawag din nilang info drive, bagamat sinasabi ng MMDA na matagal na nilang sinimulan ang information dissemination nito through social media at sa mga LED screens nila sa kahabaan ng EDSA ay hindi pa rin sapat. Kaya maraming driver kanina ang walang clue na meron palang itatutupad na truck ban ng light truck simula sa Lunes at meron itong penalty na 2,000 pesos. Kaya inuulit nila sa bawat kanilang mapapara kaninang mga closed van ang magiging patakaran simula Lunes. Take note na starting 6 a.m. to 10 a.m. bawal yung mga closed vans o yung mga light trucks na may timbang na 4,500 kilograms pababa sa southbound ng EDSA mula yan North Avenue hanggang Magallanes sa Makati. Pagtungtong naman ng hapon, yung rush hour ng 5 p.m. hanggang alas 10 ng gabi ay bawal naman itong mga light trucks mula itong northbound naman mula Magallanes pabalik ng North Avenue sa Quezon City. Pero yung kahabaan ng Shaw Boulevard hanggang C5, yung to and from Pasig at Mandaluyong, ay whole day na ipagbabawal yung mga light trucks doon dahil doon kalimitan ang pinagbumulan ng choke points ng traffic. At sa pag-aaral ng MMDA ay lumalabas na itong mga closed vans na ito ang dahilan during peak hours. Kaya ang idea rito, Rafi, is kung maaari sana, bagamat under consultation pa, itong mga light trucks na ito, mga closed vans na ito, kalimitan ay nagde-deliver, ay magsagawa na lamang ng night delivery para yung paggamit nila sa kalsada ay yung gabi na medyo konti na lamang yung private vehicles at saka yung mga commuter vehicles para makaluwag-luwag sa trapiko. Aminado ang MMDA na bagamat ito ay wala pang 10% itong mga light trucks ng mga sasakyan na bumabiyahe sa EDSA ay makakatulong kung halimbawa masusunod raw yung proper allocation of the roads. Ibig sabihin meron kang schedule na iaalat mo per sector para hindi nagsasabay-sabay on a particular hours, lalo na kung halimbawa rush hours ng umaga at yung rush hour naman din sa gabi. So simula Lunes, sila ay maninikit na at ito'y may penalty na 2,000 pesos sa kaalaman ng lahat. Tafi. So Mark, 2,000 pesos, wala nang warning ito, no? Simula sa Lunes, agad-agad silang matitikitan na kapag nakita sila sa EDSA dun sa mga nabanggit mong oras at direksyon na Mark. Oo, wala nang pakiusapan starting Monday. Sa tingin ng MMDA ay sapat na yung kanilang dry run na ginagawa starting today hanggang March 18. Maliban doon, sila daw ay nakiusap din sa mga media entities sa television, sa radyo at saka sa dyaryo na ipagbigay alam itong kanilang bagong polisiya na ito na reallocation of roads on different times at saka yung kanilang mga LED screen sa kahabaan ng EDSA ay nagpa-flash daw itong mga impormasyon na ito at sa tingin nila ay sapat na. By the way, dun din daw sa mga toll gate ng SLEX at NLEX, makikiusap sila kung pwede makapagpamigay rin sila starting tomorrow ng leaflet para daw wala nang excuse dahil starting Monday talaga ay maninikit na sila ng mga closed van traffic. Pero again, Mark, po pwedeng dumaan sa mga alternatibong ruta, itong mga closed vans na ito at minabanggit pang MMDA na may kasabay na paigtingin yung clearing operation sa mga po pwedeng daanan na alternatibong ruta itong mga closed vans na ito. Yes, oo. Talagang wala silang ibang dadaanan kung hindi yung mga alternative routes, specifically yung ating mga mabuhay lanes. Kaya sabi ni Chairman Tim Orbos ng MMDA kanina, ay kasabay nitong kanilang pagpapatupad na ito, kagaya ng binanggit mo, ay yung mas mahigpit din na clearing operation nila along mabuhay lanes. Dahil wala kang ibang dadaanan, dahil yung iyong initsipwera sa EDSA ng mga closed vans, ay wala naman ding choice kung hindi tumaan sa mabuhay lanes. Alam naman natin na palagi nagki-clearing operation pero nandun pa rin yung mga obstruction. Pero this time around,
Pag pinatupad na nila sa Lunes, ay simultaneously gagawin daw nila yung ban sa light trucks at ang clearing operation sa Mabuhay Lane. At ito'y titingnan pa rin naman. Bagamat sa Monday, ito ay effective na, this new traffic rule will run lang until June 30 and then i-reassess ulit yung effectivity nito kung nakatulong ba ito maibsan ng traffic sa EDSA, Rafi. Mark, nabanggit mo rin yung posibilidad ng night delivery bagamat may mga gumagawa na nito. Isa ba ito sa mga napag-usapan nung magpirmahan ng Memorandum of Agreement itong local government, MMDA, at ng DOTR para nga mapaluwag yung daloy ng mga sasakyan dito sa EDSA dahil pwedeng manganak pa ng ibang problema kapag night delivery dahil syempre overtime ito sa mga empleyado ng mga maliliit na kumpanya at saka iba pang mga issue, Mark. Well, if you're referring to the MOA, kinain nila 2 days ago, itong MOA nito ay between MMDA, the Department of Agriculture for Agricultural Products and Perishable Goods, at saka itong PNP. Yung tinatawag nilang food lane na dapat ay hindi nababarahan. Pero ito kasi ay napaka-generic pa lamang ng MOA at sabi ni Chairman Orbos, wala pa itong detalye talaga kung anong oras, saang mga kalsada yung tatawaging food lane, wala pa raw ganung detalye. Itong sinasabing night delivery naman, ito ay sariling initiative ng MMDA na sila ay nakikipag-consultation sa mga hotels, sa mga restaurants, at sa mga mall na kung pwede ay i-accommodate nila na ang delivery nila ay talagang gabi na lamang para hindi na sumabay dahil ng trapiko sa araw. Pero ito, wala pa rin itong linaw dahil hindi pa rin nila nailalatag ang magiging pulisiya rito. Nasa stage pa lamang sila ng consultation, so hindi rin masabi ni Chairman Orbos kung ito ay mag-go na. This is an idea at pagka pumayag lahat ng mga establishments na ito ng night delivery, ay itutuloy nila ito. Pero sa ngayon, they are just encouraging establishments na maki-cooperate naman at sila na sa sarili nilang palo ang magsagawa ng mga night deliveries. In any case, Mark, siguro yung mga maliliit na kumpanya nag-aalala na baka maapektuhan yung kanilang kita dahil dito sa ban na ito. I-reassess naman itong scheme na to tulad ng iba pang mga scheme ng MMDA para sa pagpapaluwag ng daloy ng trapiko dyan sa EDSA, Mark. Well, yan naman ay talagang magiging produkto daw ng consultation. Kasi may katwiran din naman kasi, Rafi, silang sinasabi na you lose a lot din Kung halimbawa, pipilit ka ng deliveries mo ng peak hours, di yung man hours mo stuck in traffic at tapos yung gasolina na you're burning habang hindi ka naman umaandar, ay nasa production cost mo rin yun. So, may ganyan din namang school of thought dyan, na baka mas mainam din, mas makakatipid itong mga negosyante, makakatipid rin yung mga establishmento kung optimize yung gamit nila ng gasolina at ng man hours nila kung sila ay iiwas sa traffic at mangyayari yung kung magdi-deliver sila ng gabi. So itong mga bagay na ito ay tinitimbang sa loob ng consultation na kanilang ginagawa, Rafi, to come up with a more detailed policy regulation na kanila ipatutupad. Sa ngayon naman ay nasa pipeline pa lang. Wala pa naman talagang biyak. Ang biyak lamang ay magtitikit sa Lunes dun sa light trucks. Well, talagang sa pagdating sa mobility at transportasyon, talagang sanga-sanga at domino effect, ika nga. Maraming isyong kailangang malinis sa pagdating sa transportasyon. Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar.